man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! At ang inyong makakasama sa isang edisyon na naman ng Break Time. Ako po, Thea Pecho Carpuz. At Dre Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma na mamaya po narito na. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! At narito na ang headline ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Tuesday. Martes, June 18, China inula ng pagkondena ng iba't ibang bansa sa insidente ng rowing at towing sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines nanindigan daw po na idedepensa nitong teritoryo at soberanya ng Pilipinas ayon po kay Defense Secretary Teodoro. Resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal dapat pasamahan ng barko ng Red Cross. Ayon yan kay Senator Tolentino. Tripulanting Pinoy namatay daw po sa pag-atake ng Houthi rebels sa MV Tutor. Ayon po yan sa White House. Hinihinalang Pinoy jihadist arestado sa New York, pinasahan ng demanda. Hirit na dagdag sweldo ng mga magagawa sa NCR, pag-uusapan daw po ng Regional Wage Board sa June 20. Meralco may bawas singil sa halip na rate hike ngayong Hunyo. Salamat. Yehey! Due date ng electric bill, inusog. Publiko, binalaan po ng MMDA sa kumakalat ngayong text scam, huwag daw hong mag-click ng link sa mga text message. Dating Director Dennis Cunanan gigisahin sa koneksyon sa Pogo Hub sa Bamban at Porac ayon naman kay Senator Ontiveros. O heto, Holy See Apostolic Nunciature sa Maynila abay binulabog ng mga rallyista, iskandalo at korupsyon daw ng mga pari sa Lucena. Inireklamo? Naku. At para sa mga detalye, mariing kinundena ng iba't ibang bansa ang bagong insidente ng pangaharas ng China sa Ayungin Shoal. Ayon sa National Security Council, kabilang sa mga ginawa ng China ang ramming at towing sa barko ng Pilipinas upang harangin ang resupply mission nito sa Ayungin sa West Philippine Sea. Unang naglabas ng pahayag ang China Coast Guard at sinabing nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng mga barko nila at ng Pilipinas. Sabi ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, nagdulot pa ng bodily injury ang ginawa ng China kahapon. Nasira ang barko ng Pilipinas at nanggugulo sa lehitimong maritime operations. Maging ang embahada ng Japan, the Netherlands, France, New Zealand at Australian Embassy ay naglabas ng mga pahayag na kumukondena sa mga aksyon ng China sa mga sundalo at barko ng Pilipinas. Samantala naman, papalagan ng sanatang lakas ng Pilipinas ang mga iligal na aksyon ng China sa inaangkin nitong karagatang sakop ng West Philippine Sea. Yan po ang sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro matapos nga ho ang panibagong harassment sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon po kay Secretary Teodoro, gagawin ng AFP ang mandato nitong protektahan ng teritoryo at soberanya ng ating bansa sa gitna ng umano'y mga mapanganib na aksyon ng China. Ginawa ng kalihimang pahayag matapos mabalam ang rotation and resupply mission ng AFP sa BRP Sierra Madre dalaman sa mga dangerous maneuver ng China Coast Guard. Samantala, nadagdagan pa ang mga bangka ng mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa kabila ng matinding babala ng China. Ito ang sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea, habang minomonitor ang banta ng China na aarestuhin ang mga papasok sa kanila umanong teritoryo. Ayon kay Tariela, mula sa 7 ay naging 10 na ang Pinoy fishing boats na namataan sa Bajo de Masinloc
isinlok noong June 15. Ipinahayag na opisyal na 2 barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Sindangan at BRP Malapascua, ang ipinadala sa naturang lugar upang magpatrolya. Ang deployment ay ginawa noong June 14 o isang araw matapos umiral ang kautusan ng China sa kanilang Coast Guard na arestuhin ang mga dayuhang trespasser sa South China Sea. Samantala naman, kung si Senador Francis Tolentino po ang tatanungin, abay dapat na po magsama ng international vessel ng Red Cross ang mga barko ng Pilipinas kapag nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ito po ang mungkahi naman ni Senador Tol matapos ang napaulat na insidente ng banggaan ng barko ng Pilipinas na ng China sa Ayungin Shoal kahapon. Ayon po kay Tolentino, magiging simbolo ng humanitarian aid ang presensya po ng Red Cross kasama naman ng mga barko ng Pilipinas patungo sa BRP Sierra Madre. Inagba ni Senador Tolentino kung babanggain pa ng China ang barko ng Red Cross. Abay, ibang usapan na yun. Dahil daw po sa makakalaban na ng China ang buong mundo. Pag dinala po yun doon, humanitarian aid talaga yung binibigay na natin ngayon. Pagka naman binangga pa nila yung isang IRC vessel na may cross na pula, palagay ko iba na pong usapan yun. Ay kalaban na nila lahat kasi ang nagde-deliver na ay International Red Cross. Ngayon ko pa lang po ito binabanggit lakay, napakahalaga po nito for consideration of the Philippine Coast Guard and the Philippine Navy. Magandang suggestion yan. Oo nga naman. Di ba? May makikita yung cross na pula. Correct. Na naglalayag dyan sa West Philippine Sea. Tapos hinaras pa't binangga ng China. Ibang usapan na nga yun. Correct. Nagpo-provoke na ika nga kapag kaganyan. Diba? Ibang usapan na nga yung ginagawa dun sa mga barko natin. Di mas matindi yun. Oo. Baka ayaw talaga ng usap. Gusto na ano tawag doon? Dibdiban. Balyahan. Balyahan. Ay, sus, apo. Samantala, isang pinaghihinalaang Pinoy jihadist ang naaresto sa New York. Kinilala ang suspect na si Judd Sanson, 27 taong gulang at residente ng Hollis, Queens sa nabanggit na syudad. Sakay ng kulay itim na Ford Explorer si Sanson nang pahintuin ng mga pulis dahil sa kahina-hinalang plate number ng kanyang sasakyan. Nang inspeksyonin ng Ford Explorer, natagpuan ang iba't ibang uri ng armas tulad ng 9mm pistol, stun gun, mga bala, patalim at body armored vest na may patch ng NYPD. Ang suspected Pinoy jihadist ay binasahan na ng demanda sa Queens Criminal Court sa New York City. Namatay daw po ang isang tripulanting Pinoy na sakay ng MV Tutor na inatake ng mga rebeldeng Houthi dyan po sa Red Sea. Ito po ibate naman sa inilabas impormasyon ng White House. Marin din pong kinundina ni National Security Council ng Amerika spokesman John Kirby ang pag-atake daw po ng Houthi rebels na may tuturing na umano'y terorismo. Nasa 21 Pinoy seafarers naman na sakay ng naturang cargo vessel ang ganap na pong nakaligtas at nakauwi na ho ng Pilipinas. Makailang beses nang naglunsad ng drone at missile strike ang Houthi rebels sa mga daanan po ng mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden mula pa noong buwan ng Nobyembre. Babalikan pa natin ang ibang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Good news dahil may bawas singil na unang ipinabalita na magkakaroon ng rate hike. Bawas singil ang Meralco ngayong buwan ng Hunyo. At higit sa lahat, mamumove, aatras, uusod ng kaunti ang due date ng ating electric bill ngayong buwan. Salamat to, Manong Joe. Saldariaga. Oo, textmate ko yan eh. Salamat. At ito na nga, naku, pinag-uusapan lang natin kahapon yung mga text scam, ha? Binalaan na nga ng MMDA sa text scam ang publiko. Huwag po kayong click ng link sa mga text message. Delikado ho yan. Correct. At ang Holy See Apostolic Nunciature ng Maynila, binulabog ng mga relihista. Iskandalo at korupsyon ng mga pari sa Lucena, inireklam. Parang ang dami atang nag-aaway-away reklamo tungkol sa mga pari-pari ngayon. Sa Diocese of Lucena? Sana maiayos na po natin yan. Ang aligasyon, may mga pari doon na may sariling negosyo. At nagsusugal pa. Pwede silang magnegosyo? Pwede silang magsugal? Di ba parang bawal yun sa... dapat hindi, di ba?
Sige, alamin nga natin ang mga detalye ng ating mga nagbabagang balita Pilipinas. Ang oras, 18 minuto makalipas ang alas 4. Break time! Oras sa ganap na alas 4:23. Maraming salamat Ray, at sa detalye pa rin ng ating mga balita. Nagprosesyon at idinaan sa panalangin ang protesta ng mga taga Lucena City sa laban sa ilang pare na di manoy sangkot sa iskandalo at nagsusugal pa. Ang ilang opisyal ng Diocese of Lucena sa Quezon. Dumulog ang grupo sa Embassy of the Holy See, Apostolic Nunciature sa Taft Avenue, Manila upang iparating ang kanilang reklamo laban sa kanilang pari sa simbahang Katoliko. Panawagan nila ay masilip at maimbestigahan ang marangyang pamumuhay ng mga paring namumuno sa Diocese of Lucena dahil sa sobra rin daw ang singil sa sakramento. Wow! Ito ba yung ikapo? Ayan. Bukod dito ay napagalman din nilang may mga pari sa Lucena City ang may sariling negosyo at nagsusugal pa. Wow! Anong sugal ng mga pari dyan sa Lucena, ha? Huwag naman pogo lakay, ha? Nakakaloka. Tong its ba yan? Majong? May sakla pa ba lakay? Sakla? Now, narito sila pa nagreklamo lumapit sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP. Pero hindi sila pinansin. Inisnab ang kanilang reklamo laban sa ilang pari na tiwali dyan sa Lucena City. Dahil dito ay sila na ay nagpunta sa embahada ng Holy See sa may Apostolic Nunciature sa Taft Avenue, Manila, at doon nila idinulog ang reklamo sa ilang paring marangya ang pamumuhay, sangkot sa katiwalian. Anong katiwalian yan? Iskandalo, at sila pa ay nagsusugal. Lord, patawarin mo sina Father. At hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Hindi kaya nila alam yun? Bulag-bulagan, mahirap yun dapat. Pagkatapos nilang magsugal nagpre-pray ng 100 ng Our Father. Okay, nagkukumpisalan sila para sa isa't isa. Pwede rin. Ba yan? Samantala, dapat dumami pa ang mga proteksyon ng mga consumer laban sa mga biglaang pagtaas ng singil sa kuryente. Ito ang panukala ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa kabila ng idiniklara ng Meralco na reduced power rate na 1.96 pesos per kilowatt hour ngayong buwan ng Hunyo. Ayon sa mambabatas, makabubuti na payagan ng Energy Regulatory Commission ang pautay-utay na pagbabayad para sa buwan ng Mayo para makatugon sa billing cycle mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Bukod dito, inirekomenda ni Castro sa ERC na magtakda ng cap para sa mga napipintong pagtaas ng singil sa kuryente bilang babala sa mga consumer sa presyo ng kuryente. Dapat si Romel Cabanela ng Suzuki Motors nagre-reklamo na. Apa yung malakay? Pre, sobra-sobra na ang commercial ninyo. Parang Jomay, ayan. Attorney Reds, ayan. Take note. Take due notice. Pasensya na po, talagang ganun kasi ang medyo nangangailangan lang po talaga. Dito sila naglalagay ng placement. Ayan, di ba, i-re-regulate natin. Ha? O kaya ayusin natin ang kamada. Ayan. Ito na ang good news sa mga misis. Dahil palalawigin na ng Meralco ang due date ng pagbabayad ng mga customers nila ngayong buwan ng Hunyo.
Ayon kay Joe Saldarriaga, spokesperson ng Meralco, dahil magkakaroon ng delay sa distribution ng bill, bunsod ng adjustment sa singil ngayong buwan. May rollback ba o bawas singil ba? Daliwa sa abiso na rate increase, magpapatupad ng halos 2 piso ang bawas singil na Meralco. Aba, himala mga misis. Matapos sa burbahan ng Energy Regulatory Commission ERC ang utay-utay na pagbabayad ng pass-through charges mula sa wholesale electricity spot market. Sa kabila ng bawas singil, nakaumang namang tumaas. Naku, parang presyo ng gasolina ito, parang Joe, ha? Nakaumang naman daw na tumaas ang generation charge ng Meralco sa billing ng susunod na 3 buwan. Patay tayo dyan. Sa iba pang balita, tinututukan ngayon ng Task Force El Nino ang rehabilitasyon ng mga sakahan at palaisdaan kasunod ng nagdaang El Nino. Ayon kay spokesperson Joey Villarama, nasa transition period pa ang klima ng bansa pero pinaghahandaan na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang La Nina. Kaugnay nito, ibabasean niya nila sa datos mula sa Pag-asa kung mapapalitan na ito ng Task Force La Nina. Paliwanag ni Villarama, base sa panukalang nag-reactivate sa task force, kaparehong grupo lamang din ang magbabantay sa panahon ng matinding pag-ulan. Samantala, hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula kay kay Edniel Parosa. Standby let mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Standby manang Milky, ano ang latest sa Senado at sa Kamara? Standby Raymond Dadpaas. At sa sports, natutuwa si paring Vic De Leon Lima ngayon. Bakit na kayo? At sina Senator Sani Angara. Diyan ba sila pumusta? Senator Joel Villanueva. Ayan. Dahil sila ay pumusta sa Boston Celtics na kampiyon na sa NBA. Wow! Pilipinas lumahok sa ikalawang multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Ano itong aktibidad na ito? Anong ginawa nila, Edniel? Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in, Edniel. Lakay at Mistea sa bayang naglayag sa West Philippine Sea sa ikalawang pagkakataon. Ang Pilipinas kasama ng mga kaalyado nitong bansa sa kung tawagin ay Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA. Sa una ring pagkakataon, nilahukan naman ito ng Canada kasama ng mga dati ng kasama ng Pilipinas sa Joint Military Sales gaya ng Amerika at Japan. Ayon si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bernard Jr., paraan ito para paghandaan ang tinawag niyang common challenges o isang hamon. Magkakaparehong hamon itong magkakamping bansa. Tampok sa drills ang BRP Andres Bonifacio ng Philippine Navy, USS Ralph Johnson ng Estados Unidos, JS Kirisame ng Japan Maritime Self-Defense Force at HMCS Montreal ng Royal Canadian Navy. Naglayag itong magkakaalyadong naval forces isang araw bago ang kontrobersyal at pinakauling rotational na resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal hanggang kahapon din ito. Pero hanggang sa mga oras na ito, nanatiling tikom ang bibig ng AFP sa detalye ang insidenteng napaulat na ikinaputol ng daliri ng isang sundalo at ikinasugat ng iba pang mga Pilipino. Wow. Ang tanging kinukumpirma lamang ngayon ng pamahalaan ng Pilipinas ay ang umano'y pagbangga at towing ng China Military, China Coast Guard at Maritime Militia sa mga barko ng Pinoy. Matay na rin sa pahayag ng National Task Force for the West Philippine Sea ang kabuuang kalagayan ng mga Pilipinong sinasabing nagsagawa ng resupply mission of nasaktan noon sa pag-atake ng China sa karagatan. Hindi pa rin matukoy ngayon ng media kung ano na ang kanilang kalagayan o kung sila ba ay nakabalik na dito sa area ng Palawan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJH. Yes, Lakay. Paano doon naputol yung daliri ng isang sundalo? Sundalo ba o fisherman? Sundalo, ito Lakay, bahagi ng Navy. Bahagi ng Philippine Navy na mag-ahatid ng supply doon sa mga kabaro nila na nasa BRP Sierra Madre. Ang
ang detaling nakarating lakay sa mga reporter sa Campo Aguinaldo, pinalibutan ng Chinese. China. Ng China, yung mga maliliit na barko ng Pilipinas, kasi kapag papalapit ka na sa BRP Sierra Madre, mula doon sa malalaking barko, bababa ka doon sa RIB o yung rigid hull inflatable boats para makarating doon sa BRP Sierra Madre. Sinamantala ng Chinese yan at hinarang sila. Mukhang nagkaroon lang kayo ng agawan May agawang naganap doon sa supplies, hindi lamang supplies kundi maraming sa armas. Yun ang impormasyon na nakarating sa BRP o sa Campo Aguinaldo. Bagamat walang putukang naganap, dahil doon sa agawan, ang supplies, ang sinasabi lang kayo ng informante na nakarating dito nga sa mga reporter sa Defense Press Corps, itinaob itong bangkang sinasakyan ng mga Pinoy dahil nga itong severe injury mo ng isa sa ating mga sundalo. Wow, nagpambuno sila doon. Ayan, tinaob yung bangka. Sa gitna ng dagat. Yan lakay yung mga mga informasyon na karating sa reporters, pero hanggang sa mga oras na ito ay wala pang official na confirmation ito sa AFP at katakataka. Kapag before ay ang PCG natin o Philippine Coast Guard maging ang AFP ay sila laging nangunguna sa pagbibigay ng kung anong nangyayari sa karagatan. Pero sa pagkakataong ito, 2 araw nang lumilipas, tikom pa rin ng bibig taliban doon sa statement ng National Task Force na mayroon ng nangyaring pagbangga at insidente sa Ayungin Shoal. Maging si Defense Secretary Gilbert Chodoro ay walang ibinetalye sa kung ano ang nangyari dito sa karagatan natin. Wow. Total, may mga ganitong activity pala sa West Philippine Sea. Pwede bang makiusap tayo sa mga Amerikano, Canadians na pagka magatid tayo ng pagkain, food supply? Samahan. Paalalay tayo sa kanila? Yan nga lang kayang tanong natin ngayong araw na ito sapagkat ano bang silbi nitong MCA nga naman kung hindi naman ito direktang mararamdaman ng ating mga sundalo. Correct. Lalo na nagkasabay pa pala itong MMCA kahapon 2 days ito, itong group sales. 2 days ito nagkasabay itong group sale at yung rotation resupply mission. Kawawa naman yung ating mga sundalo. Walang karesbak. At dahil nga naman doon sa pagbablockade ng China, pati yung kanilang supplies, pagkain, nababalang pa yung delivery. Hanggang sa mga oras na ito, hindi natin alam kung hanggang kailan pa nagtatagal yung supplies sa ating mga sundalo doon sa BRP Sierra Madre. Wow. Sige, patulan tayo sa International Red Cross na lang. Baka sakali. Anyway, sige. Abangan natin kung ano ang magiging official report mula sa Department of National Defense at AFP Edniel. Balik sa inyo, Lakay Pistega. Samantala, Japan nangako na kukuha pa ng maraming Filipino workers para sa kanilang crucial sectors. Idetali mo RH12, Milky Riganan, Manang Milky. Kaya at Lakay, marami pang Pilipino ang may pagkakataon makapagtrabaho sa Japan kaugnay ng hiring para sa kanilang crucial sectors gaya ng elderly care o pangalaga sa mga nakatatanda. Ito ang commitment na nakuha ni House Speaker Martin Romualdez sa high-level discussions kina National Diet of Japan Speaker Fukushiro Nukaga at Vice Speaker Banri Kaida na ginanap sa Tokyo Parliamentary Building. Ayon kina Nukaga at Kaida, kinikilala nila ang tulong ng maraming mga OFW, lalo na mga elderly care workers. Ipinarating naman ni Romualdez ang pasasalamat sa suporta sa 300,000 Filipinos na nanirahan at nagtatrabaho sa Japan. Sa 300,000 Filipinos na nasa Japan, 164,000 sa mga ito ay nasa sektor ng caregiving, agriculture, hospitality at manufacturing. Sabi ni Rodriguez o Romualdez, malaking tulong sa Pilipinas ang Official Development Assistance o ODA ng Japan na pangunahing ginagamit naman sa development and disaster response. Samantala si Romualdez ang namuno sa Philippine Congressional Delegation sa Tokyo kasama ang mga leader at opisyal ng Kamara. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Riganan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Abay, tama yan, Mr. Speaker. Parang sa Meko lang si Chairman Bebot Bello, ha? Abay, may higit 1,000 na yung natanggap na mga Ilocano workers. Uy, ayan.
Ayan yung parang job fair ng mga Taiwanese dyan sa Ilagan Isabela. Last week. Ayun. Abay, on the spot, Lakay? Yes. Susundan sa job fair naman sa Ilocos Sur. Yun. Nainggit daw si Manong Chabit. Si birthday boy. Abay sabi, oy bebot, kami naman dito sa Ilocos Sur. Paano naman kami sa Ilocos Norte at paano ang mga taga Metro Manila, taga Visayas at Mindanao? Abay, isunod mo yan, Chairman birthday boy Silvestre Bebot Bello III. Diba ko yung boy Ibarle, ayan, Vice Chairman ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. Samantala, mga senador na kulangan sa kampanya laban sa tax scam ng National Telecommunications Commission, NTC. Sino may sabi niyan? Si Senator Amy Marcos at Senator Grace Po. Yan ang malungkot dito, Raymond Nadadpaas. Under ito ng DICT, ha? Alam naman ng Malacanang na sabla itong mga opisyal dyan sa DICT. Kasama na ang Department of Energy. Kaya lang malapit daw sa Malacanang itong mga opisyal dito, yung dalawang sekretary dyan. Kaya lang Apo Lucas Bersamin, Mr. President, ha? Kung sablay naman ng kanilang performance, walang magawang maganda. Kat na malapit sa Malacanang yan palitan nyo na kung di naman nagpe-perform, ha? Diba, Senator Grace Manang Aimee? Alamin natin airport mula kay Aris number 28, Raymond Dadpaas. Please come in, Raymond. Patuloy na kinakalampag ng mga senador ang National Telecommunications Commission o NTC upang paigtingin ang kampanya laban sa mga text scam at seryosong ipatupad ang SIM Registration Act. Ayon kay Senator Grace Po, hindi katanggap-tanggap ang palusot ng NTC na hindi silver bullet ang SIM Registration Act laban sa mga text scam. Ayon kay Po, nagiging bahagi na ng ating normal na buhay ang mga text scam at animoy walang ginagawa ang NTC. Sa panig ni Senador Amy Marcos, kailangan ng NTC na seryosoin ang implementasyon ng batas. Kung kinakailangan ay dapat may mga maparusahan sa mga nasa likod ng mga scam na mga ito, lalo na sa report na bidang-bidang paggamit ng SIM card sa mga krimen kasama ng operasyon ng mga pogo. Narito si Senador Amy Marcos. Yun nga, yun ang problema natin dahil yung SIM card registration law mukhang hindi na i-implement ng gusto. So kinakailangan siguro yung enforcement niyan at yung magpataw ng parisa sa lahat ng may kinalaman dyan. Yung NTC nga, kinakalampak natin. Sana naman seryosohin natin itong mga problema ito. Nagagamit pa yung SIM card sa iba't ibang krimen, nadadali ang mga sindikato at nandyan na naman sila, bidang-bida na naman sila sa mga investigasyon ng Pogo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, regularisasyon ng mga empleyado ng PTV4 kabilang sa mga tututukan ng bagong General Manager. Idetalye mo, RH14 Leth Narciso, Miss Leth. Kaya lakay na numpa na kay Presidential Communications Secretary Chele Garafil ang bagong General Manager ng People's Television Network na si Antonio Baltasar Nebrida Jr. Bukas formal na uupo si Nebrida kasunod ng pagtatalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang acting GM at member representative from the Private Sector Board of Directors ng PTV4. Sa panayam sa Malacanang, sinabi ni Nebrida na ang unang direktiba ng Pangulo at ni Secretary Garafil ay tiyakin ang maayos na transisyon. Gayon din na ipagpatuloy ang pagpapabuti sa operasyon ng network at magampanan ang mandato nito bilang People's Network. Tututukan rin daw ni Nebrida ang pagpapalakas sa kakayahan ng kanilang mga tao at anumang magpapabuti ng kanilang estado. Handa rin itong makinig sa hinaing ng mga ito, kabilang na ang kanilang panawagan para sa regularisasyon. Pakinggan natin si GM Nebrida. They have worries about regularization, and that was something that I was also that was one of my advocacies as well when I left government service. I intend to take it up, and well, let's not beat around the bush there. One,
there are programs that are good. If they need to be better, then we will certainly make it better. If there are initiatives that are ongoing that need to be pursued, there should not be any derailment of that effort. Si PTV GM Antonio Nebrida para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Dahil problema dyan. Good luck, Mr. Nebrida. Nebrida. Samantala, Department of Foreign Affairs, tahimik pa rin sa isyu ng panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea. Naunahan pa ng pagkondina ng iba't ibang bansa. Parang sila pa ang agrabyado. Ano? Pa-victim la kayang tawag sa ganyan. Pa-victim. Pa-victim. Alamin nga natin report mula kay Aris number 6, Sherwin Alfaro. Please come in. Sherwin. Nabuli na ba ito yung Sherwin? Nabuli na yung signal niya. Sherwin, please come in. Babalikan natin si Sherwin Alfaro mula sa Department of Foreign Affairs. Ang lapit-lapit lang, isang ilang hakbang lang di makapasok yung kanyang signal. Ha? Baka na-intercept. Babalikan natin ang detalyang balitang yan at siyempre sa mga Boston Celtics, congratulations. Dahil kampiyon na muli sa NBA ang Boston Celtics. Standby sa ating showbiz. Oras Miss Thea. 15 minutos bago mag-alas 5. Maraming salamat, Senator Bongo, sa iyong pagbati. Samantala, bago ang report mula kay Sherwin, batilan natin ng happy birthday, Miss Thea, ha? Baka magparapol dito ng gold bar. Ayun! Kasi magpaparapol din ng 7 million sa kanyang birthday. Grabe sa Biyernes na yan, ha? Si dating Governor Luis Chavit Singson na Ilocos Sur. Narasak nga pa nagkasangay, Apo Chavit. Ayan. At ganoon din, happy birthday kay Chairman Silvestre Bebot Bello III ng MECO. At ganoon din kay Eric Apolonio ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Oy, si classmate Corazon Balancio Gonzales, happy birthday. At happy birthday din kay Ateng. Oy, Ateng, ang mayora ng Olongapo. Ayan, Ateng Cynthia Paulino. Of course, mula kay Mayor Len J. at most worshipful Roland Paulino. Happy birthday din kay Maria Vera Marie Estomo ng Treasury. At happy birthday din kay Joe Sandoval ng DZRH Drama. Oy, Aliyah, ha? Kalampagin mo nga ito. Hindi pa nag-blow out ito. Birthday pala nito si Josa, ha? Laki Ray, ayan. On that side. Josa Andrea Cruzat. Birthday pala ni Josa ngayon. Ang Josa ng kagandahan. Samantala, narito ang report mula kay Sherwin Alfaro. Kugnay pa rin sa latest na panghaharas ng China sa ating mga sundalo at mga fishermen sa West Philippine Sea. Tahimik daw po ang Department of Foreign Affairs. Bakit? Ha? Ganun na ang ginawa. Tameme pa rin tayo. Dapat nga sumisigaw na tayo. Ha? Kumbaga sa basketball, foul. Ayan. Aris number 6, Sherwin Alfaro. Please come in, Sherwin. Lakay katakataka na tahimik ang Department of Foreign Affairs sa pinakabagong insidente ng pangharas ng China sa West Philippine Sea. Hanggang sa mga oras ito, Lakay, ay wala pang opisyal na statement ng DFA, ang ahensya ng pamahalaan na nasa harap ng ugnayang pambansa, na hanggang sa ngayon ay nakaabang pa rin ang mga foreign press corps sa ilalabas sa opisyal ng pahayag, maliban sa mga impormasyong una nang ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines. Bagamat
humihiling ang iba't ibang media outfit ng press briefing mula sa National Task Force on West Philippine Sea kaugnay sa June 17 incident na ikinasugat ng ilang sundalong Pilipino at pag-agaw sa kanilang mga armas. Walang malinaw na pahayag na inilalabas ang DFA kung anong aksyon ang ilalabas nito sa pagitan ng nauupod na relasyon ng Pilipinas at ng China sa sunod-sunod na insidenteng pangbubuli sa mga sundalong Pinoy na nakabantay sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bagamat nagpahayag na ng kanilang suporta sa Pilipinas at pagkondena sa China ang mga bansang Amerika, Australia, Britanya at Finland, nabaliktad naman lakay ang kwento sa opisyal na statement na unang inilabas ng Chinese Foreign Ministry sa Beijing na walang koordinasyon mula sa China ang ginawang hakbang ng Armed Forces ng Pilipinas. June 15 nang magpatupad ang China ng Chinese Coast Guard Order Number 3 kung saan pinapayagan ng pamahalaan ng China ang ng puwersa ng China o ang puwersa ng Chinese Coast Guard na manghuli, mang-arrest ng tao o mangkumpiska ng sasakyang pandagat na illegal na pumapasok sa teritoryo ng China sa South China Sea. Yan ang Bizar H. Sir Win. Yes, Lakay. Hinila ba yung bangka natin? Bakit ang sabi ng National Security Council ramming and towing sa barko ng Pilipinas? Ibig sabihin na binangga na ni Ram pagkatapos tinopa, ha? Parang taga-MMDA. Kasi may isang may ilang inflatable boat na ginamit para nga makapasok doon sa show, Lakay, na sinasabi na yun yung binutas ng mga Chinese Coast Guard na may hawak na kutsilyo. Diniflate yung naturang mga rubber boat. Rubber boat. Wow. At yung nag-iisang main boat na ginagamit ng ating armed forces para sa supply mission ay sinasabi na binangga at inilayo doon sa mga Pilipinong sundalong nandoon sa loob ng mga rubber boat na sinira at winasak. Sayang naman yung mga rubber boats natin. Teka, sino ba ambassador natin sa DFA? Ay DFA Secretary. Si Secretary Manalo, Lakay. Paano tayo mananalo nyo kung tahimik siya? Anong first name ni Ambassador Manalo? Mukhang nasa briefing pala kay Malacanang. Dahil nga dito sa pinakabagong incident ito dahil kailangan mag-usap itong National Task Force on West Philippine Sea kung ano yung pinaka planado na hakbang dapat na, kasi Lakay for the end time ilang beses tayo nagpadala ng note verbal sa China, sa Beijing at ilang beses rin tinatawag yung ambassador, pero ngayong araw di natin malaman Lakay kung tinatawag ba ni Ambassador Manalo tong si Chinese ambassador dito sa yung mayabang na ambassador ng China, itong si Wang ano ba yan? Wang Lingjian, yung Chinese ambassador Lakay na si Wang Zilian. Ayun, Wang Zilian. Hindi pa natin malaman Lakay kung meron na siyang official din na statement kung ano na yung ginawang hakbang ng Beijing dito nga sa pinakabagong insidente ito at nag-aabang din ang iba't ibang foreign media Lakay kung ano yung magiging hakbang ng Pilipinas dito nga sa pinakabagong atrocity sa Filipino forces na hinaras na naman dyan sa West Philippines. At saka yung ambassador natin sa China, si Flor Cruz ba yun? Yung dating CNN reporter siya? Si Ms. Cruz, Ambassador Cruz. Jaime Flor Cruz. Siya ba ang ambassador pa natin doon? Ba't tahimik? Lakay, yung normally, yung mga nandun sa Beijing, Lakay, naghihintay din sila kung anong magiging aksyon na ipapadala sa kanilang instruction mula sa DFA. Subalit, mukhang bakit itong si Wang Zilian, ang daldal, ayan, ang tapang-tapang, pagkatapos yung ambassador natin, quiet type. Wala man lang, hello, ayan, wala man lang statement? Lakay, kasi iba yung pakikiharap na ginagawa sa diplomatikong pakikipag-usap sa mga ugnayang pambansa kumpara dun sa nangyayari on ground diyan sa Ayungin Shoal na ilang beses na Lakay na nakaranas ng pambabasa. Yung water cannoning lang Lakay, ilang beses na naranas ng mga Pilipinong sundalo yung pagbasa sa kanila ng tubig galing sa mga
malalaking vessel ng Chinese Coast Guard. At yun nga, isa ring paraan at palatandaan na ang Pilipinas gumagawa ng diplomatikong o organisadong hakbang. Subalit sa ganitong pagkakataon, lakay na may isang naputulan ng daliri. Yan, may report na ni Edniel kanina. Anyway, sige, abangan natin. Walang lakay. Anong hintay natin, lakay buhay? Kaya nga, masyado naman yatang makalma itong si Secretary Manalo at Ambassador Jaime Flora Cruz dyan sa Beijing. Samantala yung ambassador ng China rito sa atin, yabang-yabang. Baratatat ng baratatat lakay. Andal-dal. Tayo sobra yatang makalma naman tayo. Ayan, anyway, sige, maraming salamat, Sherwin. Antabayanan natin yan. Teka, nag-report na ba sila? Lakay, kung anong magiging hakbang ng pamahalaan laban sa pinakabagong insidente ito ng pangharap ng mga Pilipino sa Ayungin Show. Okay. Number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Hindi na nga pala natin natanong si Let kanina kung anong pinagmitingan sa Malacanang. Di ba kasama ito sa pinag-usapan? Baka ito na ang kanilang agenda for the day, lakay. Nasaan yung Mr. President? Patawag mo ang National Security Council. Mag-usap-usap. Samantala, Boston Celtics kampiyon na muli sa NBA. Itatay mo, Kristan Karag, RH53. Kristan. Nasukit na ng Boston Celtics ang kanilang ika-18 kampyonato sa NBA. Tinanghal na 2024 NBA champions ang Celtics matapos salunin ang Dallas Mavericks sa score ng 106-88. Napagtaan 31 points at 11 assists si Jason Tatum para tapusin ng Celtics ang best of 7 final series sa Game 5. Tinanghal naman ng finals most valuable player si Jaylen Brown na nagpasok ng 21 points, habang tapos may 15 points at 11 rebounds si Drew Holiday para sa panalo ng Boston. Hindi na binitawan ng Celtics ang kontrol sa laro matapos umabante 28-18 sa dulo ng first quarter. At bago umabot ang halftime, lumobo na sa 21 points ang lamang ng Celtics, 67-46. Napagdaan 28 points at 12 rebounds si Luka Doncic, habang tapos may pinagsamang 25 points si Kyrie Irving at Derrick Jones Jr. para sa Mavericks na natambakan na aabot sa 26 points. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ito si Kristan Karag, tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Kristan Karag. Ayan. Parang Chris pa lang yan ha? Chris pa red man sir, green ang uniform Ayan. Luma na yung 70s pa na yung Chris pa na. Boston Celtics, luma na rin yan. Showbiz, Miss Thea. Eto na nga, OG Diaz naghain ng counter affidavit sa cyber libel case na isinampa ni Bea Alonzo. Idatali mo, Showbiz Princess, Aliyah Ikatlod IV. Lakay at Miss Thea nitong hapon lang ay naghain na nga ng counter affidavit ang kampo ni OG Diaz sa isinampang cyber libel case ni Bea Alonzo. Sa ipinost sa statement ni Attorney Reggie Tongkol, ang legal counsel ni Diaz, hindi daw malinaw na binanggit sa complaint affidavit ang mga partikular na individual na nagsabi ng mga mapanirang uri na inirereklamo ng aktres. At lumalabas na si Diaz ang gumawa ng mga ito. Bigore ng ang kampo ni Bea na magpakita ng malinaw na pruweba ng actual malice na kinakailangan at pamantayan kung ang nagre-reklamo ay isang public figure. Ayon pa kay Atty. Tongol, ang mga opinyon na ipinahayag ng co-host ni Diaz sa kanyang YouTube episode ay base lamang sa isang pangkaraniwan o sa isang karaniwan at makatotohanang obserbasyon ng mga netizen sa pagganap ng aktres sa isang palabas nito. Patuloy silang lalaban sa kaso dahil wala naman silang masamang hangarin kay Bea at ang hinihinging 30 milyong pisong danyos ng aktres sa kanyang reklamo ay hindi ang patuwian. Sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. The road is long. Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo IV. At batiin ko lang yung aking pamangkin na nandun sa Moscow, Russia, Miss Thea.
Ayan si Alvin Dave Fernandez. At yung kanyang misis na si Mrs. Fernandez. At ang ating military attaché sa Moscow, Russia. Ayan. Philippine Embassy. Abay si, ano bang ranggo mo, Kuyang Leo, ha? Ayan, Colonel ba Kuyang Edwin Daes, ha? Iting si Kuyang Leo, ha? Ayan, Kuyang Rely Salvador, ha? Abay, kasama si military attaché Leo La Chica noong linggo sa kanilang post-celebration ng Philippine Independence Day. Wow! Magandang anong oras ba ngayon doon? Hapon, gabi, ha? Maganda ba doon, Lakay? Napunta ka na? Doon lang sa sa St. Petersburg. Wow! Sa litrato nga. Ay, saan mapunta din yung Russia? From Russia with love. At yan ang kabuhan natin pala tuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Carpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board, Henry Uri. At ang isang Filipino citizen, natural born citizen, born in Baguio City. Hindi malilimutin. Alam niya kung saan siya bininyagan. Ayan. Ipinanganak at nag-aral at ang kanyang classmates. Ayan. Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe. Paalam ka na? Uy, Lakay. Alam ko, di ka pa nagpapaalam. Nakatingin ka sa akin. Bye-bye. Stay safe.